Good morning, good afternoon, and good evening to all Filipinos, wherever you may be, and welcome to the Philippine Embassy in Bangladesh. We are thrilled to present the second installment of our four-part interview series, spotlighting inspiring Filipinas who champion inclusivity in celebration of the International Women's Month. Kung nalasap nyo ang linamnam ng kwentuhan namin ni Mama Shirley, ngayon naman ay pag-aalabi natin ang damdaming nagtataguyod sa kapakanan ng mga kababaihan. Our guest for today has a TV and film background. She is a gender educator and is known for actively advocating women's rights. Friends, fellow Filipinas, ladies and gentlemen, let us welcome Ms. Sheila Cabusao. Hi, good morning. Hi ma'am, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. So Ms. Sheng, your journey from the Philippines to Bangladesh must have been quite an adventure. Can you share with us one of the most memorable moments you've experienced since moving to Dhaka? I moved dito po sa Dhaka in 2017 to, of course, like live with my husband. It was not an easy journey at the beginning, especially because syempre iba yung kultura, iba yung environment, iba yung kalakaran ng mga tao din dito. So parang syempre nakakamiss yung pamilya kasi malayo ka sa family, and then mag-a-adjust ka with someone na iba din yung kultura. So marami talagang adjustment na ginawa, especially the first 2 years. Siguro na masasabi ko, syempre may mga times na namimiss mo yung Pilipinas, naiiyak ka. I think normal naman kasi lahat naman din ng mga nakausap ko rin ng mga actors na nandito na for so long. Parang same journey yung experience. It actually won't matter kung 1 year, 2 years, 3 Yes. years. Can you share with us one particular adjustment na napakahirap mong ginawa? Hindi naman siya siguro super hirap din talaga for me. It's more of like, I'm not generalizing it naman na everyone is really restricted. Somehow, pag babae ka, medyo iba yung galawan dito. Siguro sa amin, sa dynamics between me and my husband, hindi ko naman yun naramdaman sa kanya. Pero yun nga lang, pag you're outside of home, parang naninibago sila na hindi ka nakadamit ng local. So syempre, kailangan mo mag-adjust sa pananamit, kailangan mo ding mag-adjust sa the way you communicate din sa mga local, especially din sa family members. Although may mga similarities din naman na sa atin, yes. Pero meron din somehow slightly difference. So, siguro yung bukod sa trato, yung language barrier. Opo, isa din po talaga yung language. Yung Bangla itself is mahirap eh. So somehow naman nakakakuha ng mga points or mga words na naiintindihan. Pero yun talaga, may kailangan ng interpreter. Especially pag long conversation na yung Tapos yung, for example, yung mag-move ka lang, mahirap din kasi hindi mo nga nakakausap yung ratio cooler, mga ganyan. Mga simpleng bagay na nagagawa natin sa Pilipinas, parang mahirap siyang gawin dito na mag-isa. Yun siguro din. Importante na makasundo din natin sila. So, ma'am, nabanggit mo naman yung adjustment mo at meron kang husband. Siguro swerte din ako with my partner kasi same field kami. Parang somehow yung understanding namin magkapareho, yung mindset magkapareho. Pero syempre, kailangan din namin mag-adjust, especially nung simula nung naglipat ako dito kasi like yung partner ko, he was alone din for so long. Tapos ako din, I was alone for so long. Tapos sama kami na. Tapos sa isang bahay, tapos alam niyo yun yung parang nangangapa kung paano i-approach yung isa't isa. But in general, I would say na maswerte naman ako sa partner ko dahil talagang supportive siya. Parang siya din yung nagpupush sa akin na, at saka nag-i-inspire sa akin na ito, maganda na ito ginagawa mo, i-continue mo lang, gawin mo lang yan. So, nandun yung support. Siya po ay Bengali ka mo. Apo. Paano po kayo nagkakilala?
nung nagka-typhoon Yolanda po sa Pilipinas noong 2013, isa po kasi siya kasi nagtatrabaho siya sa isang international NGO. So isa siya sa mga na-deploy sa Pilipinas, sa Cebu yung office namin. And then at that time, nag-join din po ako as local staff ng organization. So doon po kami nagkakilala, doon po kami nagka-ibigan. Of course, in every disaster, we felt bad about it, we felt sad, but you know, finding love in a sad time is actually a good thing. I think so. And going stronger. Yes po. Knowing that that in Bangladesh, we are living in a patriarchal society. Nabanggit mo kanina na your husband is so supportive. Was that always? Or kumbaga parang ever since ba, ganun na yung dynamics mo? Medyo gano'n na po yung dynamics. Sino-challenge ko lang din siya, tsaka pinagsasabihan na, ganito. Kasi yung kultura dito sa Bangladesh, mostly yung mga middle class family, meron talaga silang mga katulong. But in our case, by choice, hindi kami nagkumuha ng katulong. So talaga sabi ko sa kanya, iba yung approach namin sa Pilipinas. So hindi mo pwedeng gawin sa akin yung ako lang dapat gagawa ng lahat ng gawain sa bahay. So may division of kami, labor. So kailangan gusto ko yun. Kasi difficult yung division of labor. Lalo na sanay sila sa kultura nila. So I think it's a victory. Yes, I would think so in our case. Nakapag-champion, nakapag-assert tayo ng pagiging Pilipina, yung kultura natin, at the same time, yung karapatan natin bilang mga babae. So, ma'am, as a feminist activist, how do we define it? Basically po, kung ikaw po ay isang, yung pinaglalaban mo yung karapatan, especially ng mga kababaihan at yung ibang sector na nadi-discriminate sa society. At saka naniniwala ka sa ideology ng feminism na dapat lahat pantay-pantay, dapat lahat may karapatan na ma-access yung basic services, yung kanilang kalayaan bilang isang tao na ma-practice nila yung kanilang karapatan. In Bangladesh, ma'am, what was your most memorable project? Sa tingin mo, malaki yung impact niya sa society? Sa akin kasi nung paglipat ko po dito, syempre wala naman po akong work at that time. So, from my own organization, nagsimula po akong nag-volunteer. Nag-start po ako as volunteer. Para lang din po sa akin at the time, medyo magkaroon ako ng exposure sa local society, sa mga tao, local people. So nag-volunteer ako, tsaka out of that project kasi na ginawa namin, nabuo namin yung isang grupo na at that time we called it yung Young Feminist Network. Pero ngayon, transform na namin siya since we are not all young anymore. So we changed the name. Although it's not a big organization or not a big collective, pero may mga nagsusupport, may naniniwala, so may mga small projects pa rin kami nagagawa. Especially when it comes to providing training sa mga kabataan about yung pagkakaroon ng awareness tungkol sa karapatan nila bilang babae, bilang tao, yung pag-challenge sa mga stereotypes na nai-experience nila sa kanilang kultura, sa kanilang pamilya, sa kanilang society. So, yan yung aming advokasya, kumbaga, sa grupo, na at least man lang kahit yung mga kabataan yung ma-educate na natin ngayon na magkaroon ng equal rights. Very admirable yung you pick on small groups. Diba? Nag-volunteer ka muna. Kumbaga, in-assimilate mo muna yung sarili mo. And then, we are all making small bets. Hindi naman kailangan life skill lagi, di ba? Napakalaking impact nun. Pag tumanda na itong mga kabataan na ito, di ba? They will start their own families, they will advocate for their equality. So, I have to congratulate you. Thank you. I think yun naman din po yung vision namin at lagi namin sinasabi sa mga members namin sa grupo namin na may mga malalaking organizations naman dyan na malalaki yung programs nila. Pero minsan kasi meron din mga
simpleng bagay na hindi na rin nila natatouch sa mga program nila. So doon tayo papasok kung bagay. Parang feel natin yung gap. Kamusta po yung response ng mga kabataan? Napoprocess na rin nila yung parang yung information. Natatry din nila na i-apply sa labas ng train or sa loob ng mga tahanan nila at sa personal lives nila. Pero so far with our conversation din sa mga always na nandoon pa rin na train namin, sinasabi pa rin nila, aware na sila pero nahihirapan pa rin daw po sila when it comes to their personal space. Sa mga bahay nila, sa pag-challenge ng parents nila. Pero kahit paano, nakikita na rin naman namin ang changes. Siyempre, hindi naman overnight yung pagbabago na nangyayari. So, constant, talaga, reminder sa kanila. Tsaka, yung masustain mo yung communication at tsaka yung engagement mo sa kanila. Ma'am, can you share with us yung Bangladesh Women's Collective? Very particular lang ako dun sa Excel. So, bakit binalitan natin ng X yung E? So, it's more of like being inclusive. So, instead of like women na yung babae lang yung focus, we put X to kind of say na we are also welcoming yung mga outside of the binary people. Very important yung pag-change ng E to Tsaka X. Oo. So we're not just advocating for women, but technically we are advocating for everybody's rights. Yes. Especially now, we are really doing some work with the non-binary people. Sa Pilipinas na mahirap na nga yung sitwasyon ng mga non-binary people. Much more here po sa Bangladesh. So, Ma'am, para sa kaalaman ng lahat, Opo. paano ba natin dinidefine yung non-binary? So, bali yung non-binary, sila po yung hindi nag-identify as woman or men. Basically, dito kasi medyo may sensitivity when it comes to using the umbrella word of the LGBT dahil nga sa kanilang against it. So, but in general, we just also term them as non-binary people. Mga ilang percentage ang kasama sa non-binary people dito? Actually, I can't pinpoint to the exact percentage. Kasi mismo sa community, meron ding challenges at the moment. The trans, tas may age pa na iba pala din yung nila, iba din yung parang community pala siya. So meron siyang kanya-kanyang parang gap or definitions ng locally appropriate sa kanila. So, tapos yung iba namang member ng the Rainbow community, they are not that much open. They're not accepted. So parang recently, at least yung trans medyo na-recognize na yung hijra, but the rest of the members ng community is hindi pa. So, kaya maghirap din siya I-measure. Meron bang mga violence against our LGBT here? marami po. And that is one. That's why yung iba hindi po nag-out publicly. Please share, what is your goal for this non-binary people? Actually, not just for non-binary, but I think for both, for women and non-binary people, we are trying to create safe space for them. Kasi medyo wala silang safe space para i-express man lang yung kanilang mga sarili. At syempre, malaking trabaho pa naman yan na kailangan gawin para ma-recognize din sila. But at the moment, at least yung mayroon lang silang community kung saan nare-raise din yung kanilang mga concerns, yung kanilang mga issue, at magkaroon sila ng platform. Ano po ang need nyo na help, assistance, para ma-achieve yung goal na yan? Actually, nung kakatapos lang din na election, we tried to advocate na masali sa manifesto yung pag-create ng safe space sa mga non-binary people, especially sa mga city kasi nga lagi silang nahaharas. So, at least from baby step din na magkaroon ng So, I think meron naman ng somehow kind of understanding din sa government and medyo priority na rin nila, at least for some of them. So it's a good
like, first step for them. So, and I think for us, we will try to do our best still. Kung hindi man sila yung maging in the front line, we will be there na parang support them para sa mga advocacy nila. Ramdam ko naman na lubog ka dito sa advocacy mo. And you are doing it here in Bangladesh. Pero I would want to understand na meron ka bang namimiss sa Pilipinas? Marami po. Especially when it comes to, I think, sa kultura natin, of course, sa food, sa family, yung magaganda nating tanawin din sa Pilipinas. So, of course, nami-miss all the time. Magandang perspective yan Kasi normally, events, tao, di ba? Pagkain. Ngayon, tanawin. Oo. Kasi ako po mahilig din sa nature. So, nakakamiss po yung mga, yung Legnan Beach. Ano yung pinaka-namimiss mong lugar sa Pilipinas? Aside po sa hometown ko sa Davao, nami-miss ko rin po yun. Like, sa Cebu kasi nakatira din po ako sa Cebu for a while. So, syempre may mga kaibigan din doon. And yung maganda din kasi sa Cebu is parang mas madaling pumunta from one island to another. So, yun, yung mga Oslo, Bohol. yeah. Kahit na umalis tayo sa bansa natin, babalikan pa din natin yung mga magagandang tanawin natin. No? Parang, totoo yung sinabi na only in the Philippines. Yes. Okay. Pagkain, ano yung pinaka-namimiss mo? Yung walang alternative dito. Lechon. Sa malaking check. I think, dito, yung variety ng seafood. Kasi may seafood naman dito pero less yung options. And then, aside from that, yung hindi siya kasing sariwa na nakukuha natin sa Pilipinas. Like for example, dito wala ka rin nabibili na fresh na seaweeds, walang masyadong shells, mga ganyan na option. May kadalasan mo lang nakikita yung maliliit na tuna. Or yung extremely na malalaking isda. Oo. So, ma'am, napag-usapan na natin yung buhay mo sa Pilipinas, buhay mo dito sa Bangladesh, at nakapag-asawa ka, at naging successful ka bilang isang feminist activist. Ma'am, ano yung mensahe mo sa mga Pilipina all over the world kung paano nila mas mapag-iigting yung pagpopromote ng kanilang mga rights? I think po, importante na alam mo as a person kung ano yung mga karapatan mo at marunong ka rin mag-recognize dapat na yung ibang tao ay may karapatan din. And I think it's always good to start from a good place na sa puso mo na yun yung talagang passion mo na gusto mong tumulong din. So, paano mo sila matutulungan na at least ma-educate man lang ng mga karapatan nila. For me, I always believe na meron tayong choice. Meron kang karapatan na i-assert yung kung ano yung dapat para sa'yo. So I think it's always important na inuuna mo munang unawain yung sa sarili mo. Bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Yan yung siguro sinasabi nila na bago ka makapagbigay ng pagmamahal sa iba, dapat may pagmamahal ka sa sarili mo. No? Yes. Kasi ang hirap na bigay ka lang ng bigay. Yes. Kasi hindi mo pinupunuan yung mga sarili mong pangangailangan. Mahirap kasi we are living in a highly patriarchal society, pero if we stand our ground, Yes. I think they would start understanding and respecting our rights. Yes. Thank you for making us understand that awareness is the key. Yes. Huh? I think yan din po yung una namin talagang ginagawa na we need to be aware first of ourselves, of our rights, at saka kung ano yung dapat para sa atin. Ma'am, meron ka pa bang special message to all Filipinas? As long as you are happy with your choices, I think you'll be happy, you'll be fine. So ma'am, thank you very much. Pero syempre hindi nagtatapos dito at hindi lang ako magpapasalamat sa iyo. We will be graced by the Philippine Ambassador to Bangladesh, His Excellency Leo Tito Ausan Jr. Gishen,
Nagpapasalamat kami ng taos-puso sa inyo, sa inyong pagdating at pakikilahok sa gawain ito. At least sa mga sagot na binigay ninyo, marami siguro ang mai-inspire at mapapagaya sa landas mo. Ms. Sheng's journey from the Philippines to Bangladesh is a testament to her unwavering commitment to women empowerment and inclusivity. Through her diverse roles as a feminist activist, educator, and a creative, she continues to inspire change and foster dialogue on gender equality. Let her story serve as a beacon of hope and empowerment for Filipinas everywhere, reminding us all of the power of resilience, solidarity, and pursuit of justice. Magandang araw po sa ating lahat at mabuhay ang lahing Pilipino.